Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap at buhay-buhay ng isang OFW na sigurado pong mapagkukunan po natin ng aral, lalo na po sa ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na para makapagtrabaho dito sa ibang bansa, sa mga kakayod natin na nag-iisip at nagpaplano na pagiging isang OFW, at sa lahat po ng mga OFW saan mang parte ng mundo na patuloy na kumakayod at lumalaban para sa mga pangarap natin sa buhay. Greetings muna tayo mga kakayod. Maraming salamat po sa laging pagsunod, pagtangkilik at pagsuporta po sa ating channel. Lahat po ng kakayod natin na OFW saan mang parte ng mundo, dito po sa Saudi Arabia at mga kakayod natin dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, eksakto po isang taon na ngayong araw mula nung dumating ako dito sa Riyadh para sa trabaho ko na bilang isang kitchen staff sa isang French restaurant. Pag-uusapan natin ngayon mga kakayod kung ano yung mga nabago, mga nagawa natin at mga na-achieve natin na umabot na tayo ng isang taon dito sa pagtatrabaho sa ibang bansa at kulang na lang ng isang taon para makumpleto yung isang kontrata na napirmahan natin dito. Mga kakayod, isa sa ma-consider ko na bago na umabot na ako ng isang taon dito sa kumpanya, yung nakapagbayad na ako pa kunti-kunti sa mga nautang ko dun sa Pilipinas. Kasi mga kakayod, na-mention ko na sa mga naunang vlogs ko na nabagyo kami, nawala yung bahay namin, yung tindahan namin, yung balutan, saka yung barbecuehan kasi nasa gilid ng dagat yung pwesto na pinatayuan ko ng munting pang negosyo at saka maliit na bahay, kaya nilamon ng dagat nung nagbagyo ng Udit nung 2021. Kaya isa yun sa mga dahilan mga kakayod na medyo malaki talagang nautang ko dun sa Pilipinas. Sa ngayon mga kakayod, hindi pa naman lahat yung nabayaran ko, pero siguro na sa mga 70% na yung nabawas sa lahat ng mga utang ko doon sa Pilipinas mga kakayod. Kasi sumahod na ako dito ng isang taon, every salary ko naglalaan talaga ako ng pambayad sa mga utang pakunti-kunti doon sa Pilipinas para hindi na tumubo, at saka kunti na lang yung isipin ko pag paisa-isa ng napulipid yung mga utang na nandun sa Pilipinas. Pangalawang achievement mga kakayod, nagkaroon tayo ng bagong pag-asa kasi sa lahat ng mga nangyari sa Pilipinas, sa lahat ng mga trials, mga pambubuli at saka mga hindi magandang sitwasyon na nangyari sa atin doon. Ngayon na isang taon na ako dito, lumiwanag at nabigyan tayo ng bagong pag-asa na makabangon, maka paunti-unti na matupad yung mga pangarap natin sa pamilya natin doon sa Pilipinas, at saka maiahon din natin mismo yung sarili sa pagkalugmok nung panahon na walang-wala tayo. Kasi kahit paano naman mga kakayod, ngayon medyo meron na rin tayong kunting dignidad sa sarili at saka kunti na rin na pinansyal na aspeto para mabuhay natin yung pamilya natin sa Pilipinas at saka yung sarili natin dito, at nakakatulong na rin tayo ng maliliit lang na halaga kahit papaano sa mga kakilala natin o kapamilya natin na nangangailangan ng tulong natin.
Iba pang achievement mga kakayod na nangyari na 1 year na tayo dito, halfway na tayo sa kontrata natin, na kahit papaano mga kakayod, na ibalik na natin yung mga nawala sa atin pa kunti-kunti, na ipatayo na natin yung maliit natin na bahay doon, kahit hindi natin masabi na konkreto talaga siya kasi kalahati lang yung hollow blocks, kalahati kahoy na. At least yung kinakasama ko, yung anak ko doon na maliit, hindi na sila malamigan, hindi na sila mabasa ng ulan, at saka hindi na rin sila mapasok lalo na sa oras ng gabi. Safety na sila kahit papaano mga kakayod. At nakabili na rin tayo ng mura na washing machine kasi nga yung kinakasama ko may tahi pa kasi cesarean siya. Nakakatulong na yun sa kanila mga kakayod na hindi sila masyadong mapagod sa paglalaba dahil sa biyaya na nakabili na tayo ng washing machine dahil nakasahod na tayo dito ng 1 taon. Susunod mga kakayod, yung na-achieve natin na-improve natin sa sarili natin mga kakayod, na kaya nating mag-adjust pa kahit natambay tayo ng 3 taon doon sa Pilipinas bago tayo nakabalik dito sa ibang bansa, na matuto sa mga bagong mga hamon, makatiis sa mga sitwasyon dito sa ibang bansa, at maibigay pa rin natin yung best natin na gawa na ikatutuwa ng employer natin, at lalong-lalo na doon sa mga customer na pinagsisilbihan natin. Kasi mga kakayod, pag na-stuck knowledge ka ng matagal-tagal na panahon, pagbalik mo dito, nangangapa ka talaga. Pero pasalamat pa rin tayo sa Panginoon at saka sa mga kasama natin na nandyan sila, umaalalay, nagtuturo nung bago pa tayo, hanggang sa naging okay na tayo mga kakayod, na kahit pinapabayaan na lang nila tayo na lang gagawa, kaya na natin at maibigay na natin yung pinakamagandang outcome para po sa ating mga butihing customer. Mga kakayod, bago natin ipagpatuloy yung ating mga napag-usapan, paki-message na lang po sa baba kung ano yung mga saloobin nyo sa mga naging achievements natin. Baka katulad din tayo ng mga naabot na pangarap at mga nalagpasan habang naka-1 taon na tayo dito sa kontrata. At paki-like na lang po, subscribe, hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Patuloy tayo mga kakayod sa napag-usapan natin. Ang naisip din natin na bago, nagawa at napagtagumpayan natin sa loob ng 1 taon na pagtatrabaho dito, yung adjustment mga kakayod, na malayo tayo sa pamilya natin, yung mga naiwan natin sa Pilipinas, malayo tayo sa kanila, na alam na natin sa isa't isa na yung distance, yung oras, at saka yung kita natin dito mga kakayod, kaya ng pahalagahan ng bawat isa. Kasi mga kakayod, lalo na pag yung kinakasama mo ngayon lang siya naka-experience ng ganitong sitwasyon, magugulat ang iba sa pera na pinadala ng mga partner nila na nandito. Hindi nila mailagay sa mga maayos na plano na makatulong sa atin, sa pamilya. Pero na-adjust na yan ng kinakasama natin mga kakayod, at nakapag-adjust na rin tayo na hinahinay lang din sa paggastos dito para makabuo ng mga maliliit na project doon, pangkabuhayan, at makaipon na rin pa kunti-kunti. Mga kakayod,
Yung makaabot ka ng kalahati ng 2 taon na kontrata mo dito sa pagtatrabaho, hindi madali yun mga kakayod. Iba't iba yung mga pinagdadaanan ng mga kakayod natin na OFW habang nagtatrabaho dito. May iba na stress kasi hindi nila kasundo yung nagiging amo nila, nagiging supervisor nila. Hindi nakaka-adjust yung mga partner nila sa Pilipinas at hindi rin nila natutunan yung trabaho na binigay sa kanila ng kanilang mga nakatataas. May iba din mga kakayod na nasira sa sobrang luho dito sa ibang bansa o sobrang luho dyan sa Pilipinas ng mga kapamilya. May iba din na nagkawatak-watak kasi sarili dito ng diskarte na hindi na lang pinapansin yung mga nandun sa Pilipinas. Pero wala tayong karapatan mga kakayod na husgahan sila. Sa halip ipagdasal na okay kami dito at mabuo pa namin, malagpasan pa namin yung another 1 year na kontrata para mabuo namin yung isang buong kontrata na 2 taon para pag uwi namin dyan sa Pilipinas mga kakayod, kahit masabi na natin na bugbog na sa lahat ng mga pinagdadaanan yung isang OFW, at least may dala siya na kunting halaga para pandagdag doon sa mga naumpisahan na pag-iipon para sa itatayo na kahit maliit lang na negosyo. Mga kakayod, ang buhay ng isang OFW, kailangan talaga na mapasensya ka. Yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas nakakaintindi at sumusuporta sa iyo habang nandito ka sa ibang bansa. Kasi yung pinagtitiisan mo dito kakayod, hindi lang naman para sa sarili mo, kundi para din naman sa pamilya natin dyan sa Pilipinas. Hanggang dito na lang mga kakayod. Maraming salamat po.